Ayan! Sir Ronald Llamas, very busy. Papunta na yan sa sa bakbakan. Bago ka pumunta sa bakbakan, Sir Ronald, pag-usapan natin ang mga bakbakan, palakpakan dito sa loob ng Pilipinas. Ang dami pala nangyari, Sir Ronald, since last time tayo nag-usap. Daming ganap. Daming Oh, ganap. bato hearing sa Senate. Tapos itong may tawag nga, wiretapping issue. Oo, patay Oo, tayo dyan. dami. Di Tapos ba itong yun ang mga rally. pinag-usapan natin? Kailangan i-expel yung ambassador ng China. Mukhang either Madam Auring tayo or pinapakinggan tayong dalawa. Either of the two tayo, Sir Itong Ron. rally sa Dumaguete ng mga Correct. DDS. Itong pagbubuo ng ruling party. Correct, No? correct, correct. Saka ng ruling. Maraming nangyari this past week. Oo nga eh. Talagang, Madam Auring na Tapos yung isang paborito mo, yung si Mayor Go sa Bamban na Tarlac. Isa pa yan. Isa pa yan, isa pa yan. Sige, I mean, ganito ganito. Simple lang natin yung issue bago tayo akwisan na xenophobic tayo. Ganito, biglang lumitaw nung 2022 naging mayor. Hindi mahanap ang birth certificate until 17 years old. Nag-homeschooling daw pero wala siyang naalala mga kapitbahay, kaibigan. Nothing suspicious here. Nothing suspicious. Wala. Wala tayong sinasabi. Pero bago natin pag-usapan, kasi may picture din yata si Mayor Go at saka si yung kapatid ng presidente natin. Maybe, Ayan. Bago natin pag-usapan yan, ito muna tayo. First of all, Sir Ronald, the reason I'm asking you is because na-interview ko si Justice Carpio at saka si Jay Batumbakal, di ba? Mga abogado lang naman mga top. Para silang alanganin mga magsalita. expert yan. Mga expert yan. Eh, Pero, amateur lang ako kumpara sa mga yan. ito yung sabihin ko sa Sir Ronald. Para sila alanganin na magsalita kay ICC at saka Harry Roque. So sabi ko, kaya nga may Ronald ako, wag kayo mag-alala. Tuwa-tuwa sila. Baka nakikinig sa atin mga yan eh. Ito talangin na kita. Unang-una. Anong basa mo dito sa ICC? Ito na ba yung lumalambot? Yung sinasabi ko na the fountain is melting the rock. Ito na, mukhang briefings na. Getting ready na ba si BBM? Ang dami ng Ang dami ng writing on the wall. Tawag na dyan, hindi na writing, graffiti na yan eh. Graffiti on the wall. Bakit naman i-announce ng DOJ na i-brief nila yung presidente? Nagagawa sila ng briefer sa possible pagpasok ng ICC at saka warrant of arrest. Hindi mo naman kinakailangan maging matalino para makita yan as a as a clear message, no? A clear graffiti on the wall, di ba? Kaya minsan nakakatawa na lang no? That's my problem with the graffiti. Ganito yung Sir Ronald, ganito yung sinasabi ng mga DDS. Sabi ng DDS, Marcos resign. Tapos, the same DDS says, hindi, uniteam pa rin. Hindi kami pa ICC ng mga yan. I mean, like, ano ba talaga? Marcos resign or uniteam pa rin? Yung parang talagang sobrang out of this world yung logic nila. Hindi, uniteam kami. Hindi kasama kami. Hindi kami pa ICC ng mga yan. Actually, Ronald, I find it weird because I discussed this with both Jay and Justice Carpio about the Supreme Court was clear na may residual jurisdiction itong ICC na ito na even if lumabas na tayo sa ICC. So hindi ko alam pinagsasabi ni BBM na walang jurisdiction ng ICC. The Supreme Court of the Philippines said meron pa rin silang jurisdiction kahit umalis. And it was a consensus. It was not a majority vote. It was a exactly, consensus. Unanimous. Oo, unanimous yun. So hindi ko alam dito kay Boy Recto. Dapat ipaliwanag sa kanya ng kanyang lawyer first lady, 'di ba? Hindi naman lawyer si BBM pero yung lawyer first lady niya, tsaka yung kanyang executive secretary na former chief justice. Ay, diba? Former chief justice, 'di ba? Correct. Dapat ipapaliwanag 'yan, 'di ba? Pero baka totoo yung ayaw mong paniwalaan na sinabi ni Trillanes. Paano lang yan posturing lang yan diba? So, it's weird. Pero nung interview ko nga kay Harry Roque last week, sabi niya, hindi papahuli ng buhay si Digong sa ICC. Pero nung tinanong ko siya, paano pag Paano pag nahuli? Ikaw ba magiging abogado? Sabi niya, oo. Ibig sabihin, no, mahuhuli ng buhay. Okay, yun yung expression na hindi mahuhuling buhay. Ibig sabihin, lalaban siya until the end, di ba? Yun yung hindi pa mahuli. No?
I think Pero that's pag not he meant. Oo. pero kung nahuli ng buhay, siya daw magiging abogado sa ICC. Ibig sabihin, tanggap niya na pwedeng mahuli ng buhay. No? Talagang magagaling ang mga abogado eh. Kino-contradict nila yung sarili nila. Di ba? Wait lang. There is abogado. There is self-contradiction. And then there's Harry Roque, right? And gumawa ako ng video the other day. Ibang klase talaga, sinama ko lahat ng mga iba-ibang videos na iba-ibang sinasabi. Nung isa, di ba sabi niya, mamatay tao si Digong. SMNI. And then SMNI. naging, yung SMNI na wala pa akong nahanap na ebidensya na may kaso siya sa Amerika. Tapos palakpakan yung mga DDS, mga unit team. Wala akong nahanap na Supreme Court, charot-charot. Tapos biglang, Marcos resign! Marcos resign! Pangag! Yung mga ganun. I mean, is Harry Roque gonna go down in history? Like, I don't know. I know, di ba, meron tayong Pedro Paterno, parang something like that in the 19th century. Diba? Is he gonna be the 21st century version of pabalik-baliktad na sa pictures? Ano ba talaga to? Ang tawag ni Sir Justice Carpy dyan is Vintage Harry. Vintage Harry daw yun. Parang ang bumabaliktad naman kay Harry, hindi lang yung kanyang posisyon eh. May mga iba pang bumabaliktad. Pero, did you get my drift? I'm just gonna pretend I didn't understand what he said. Pero Sir Ronald, bago tayo ma-MTRCB dito, isip ko, in fairness to the guy, panalo pa rin siya, di ba? Kung hindi ma-ICC si Digong, he's gonna take credit for that. He's gonna say, dahil dito sa rally natin, my strong legal arguments, my credentials, na-intimidate si Marcos na hindi ka na-ICC. Kung na-ICC naman, akong bahala sa'yo, ako yung abogado mo. I mean, he's beat na siya either way. How can he lose? No, how can he lose? Dahil kung wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo, hindi ka kaya matalo eh. No, dahil walang term of reference para ikaw ay hatulan. No? Nandun yung genius, nandun yung galing ni Harry Roque, no? Dahil pwede siya magbago ng posisyon, pwede siya magbago ng prinsipyo, pwede siya magbago ng paninindigan. So, what will you hold him to? 'Di ba? Wala, kaya magaling, no? Hindi katulad natin na may paninindigan, may prinsipyo, pwede tayong hatulan. Maya na natin pag-usapan yung mga prinsipyo natin kasi dami galit sa atin dalawa. Speaking of which, we have to talk about labor issues. Wala pa tayong kahit isa this month, nakakaya na. May na. We have to talk about. Sa atin yung labor. Oo, magagayos. Marami pa naman tayong fans dyan sa mga lefties na Dami pa nang bumabanat sa atin. Hindi naman talaga tayo tunay na analyst. Ano tayo? Di ba? Maritesist tayo. Pero kahit di tayo tunay na analyst, Madam Auring tayo na predict natin lahat na nangyayari. So, pala kayo dyan sa buhay nyo. Hindi naman nila masasabi na mali yung ating mga predictions, di ba? Kasi nakikinig sa atin yung mga tao na involved kay self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy ito. Okay, Sir Ronald, I think we had enough speculation on the ICC. But, so, ang basa mo dito, kasi pinakinggan ko yung ibang ICC people, hindi lang si Sonny. Ang argument kasi ni ang argument kasi ng iba is even yung mga kasama sa procedure, kasi may confidentiality yan hindi mo pwede booking yan. Sabi nila, if you follow the timetable, kasi may timetable yan, within the year dapat meron na yan. Meron na yung warrants of arrest na yan. So mukhang, eto na talaga, this is true. Now, I don't know kung tunay yung June, July na sinasabi ni Senator Trillanes. I'm gonna talk to him tomorrow about this. But it looks like it's gonna happen this year. Ang tanong lang sa akin is this before the election registration, certificate of candidacy, or hindi? And do you think will it matter if it's June versus, let's say, November or October? Because election is also coming. There's also that aspect. May political value siya kung before the midterms May political value siya kung before the filing of candidacy sa October, no? Para i-weaponize yan ng mga nasa administrasyon, i-weaponize din yan ng mga Duterte, no? Parang sila. Biktima, etc. Yung gobyerno, i-weaponize din yan dahil it's not a simple case. It's crimes against humanity. No? So it's a big deal. So depende kung sino yung magaling sa narrative. No? Depende kung sino yung magaling sa communication strategy. Pero syempre, lamang ang gobyerno. No? Dahil nga, crimes against humanity yan no? At hindi lang yan usapin ng Philippine government. Usapin niya ng international community. So medyo lamang sila. No? Pero siyempre, alam mo naman yung mga bully, minsan yung mga bully nagiging biktima
Di ba? Minsan yung mga bully, sila pa yung winawalang hiya eh, no? Di ba? Kaya Tawag dyan, the technical term there is Karen. Karen. Tawagin yung manager. Para! di ba? Ah! Di ba? Oh, babaliktarin mo yung lamesa, no? Papalabasin mo, halimbawa, si Richard Haydarian, no? Papalabasin mo na masyado siyang domesticated, no? Hindi siya lumalabas ng bahay, no? I Hindi mean, siya, kawawa naman parang, ako. I'm so oh, mabait. diba? Yan. Yan, parang ganyan, babaliktarin mo yung istorya. Wala akong ginawang tama. Sige, kayo Oh, na lang. Di na ako magsalita. Di yeah, na ako yeah. magpopolitika. Yung mga Kaya, kaya gano'n. I'm almost sure, no? Mababanggit na naman natin si Harry Roque Ayan. bilang biktima, no? Ayan. Talagang biktima sila. Biktima sila ng, ano, hindi na, baka ma-MTRCB na naman tayo. Ah, Sir Ronald, ah, so, this is it, no? It's happening, no? It's gonna be crazy. So, I mean, if the warrants of arrest are issued against re-electionist senators, di ba, like Bato or something like that, you can imagine medyo crazy mode din to, no? I mean, you can see like Oo. kitchen sinks floating around, right? Oo. Kaya mumurahin na naman niya yung ICC as imperialist without knowing na yung presidente ng ICC is Polish. Yung dalawang vice president, no, ay isa galing sa Africa, isa galing sa Costa Rica. So mahirap niyang, it won't hold to any water eh. Pag tinawag niya imperialist, Dilawan. interventionist. Sabi niya, Uh, dilawan yung mga African at saka yung Polish. Ay, puti Oo. naman pa rin sila. Di naman nila alam yung kasaysayan ng Poland. Nagkataong beses na wala Oo. sa mapa ng mundo, di ba? Yeah. Most of the members of the ICC comes from the South. Kaya, So, oo. Sir Rona, it looks like, unfortunately, the ICC is going to be a political issue for the foreseeable future, right? I mean, kasi we're talking about all the politics around it. Weaponization of the issue, pabiktim yung iba isi-stigmatize nila yung kabila kasi ibang klase ng Yes. warrant of arrest. But, Actually, in fairness sa ICC, wala silang pakialam sa ating domestic politics. Di ba? No? Wala silang pakialam. Actually, in timeline nila, yung 7 to 8 years, yan yung usual timeline. No? It's nothing special para sa Pilipinas. Di ba? Ang special sa ICC, this will be the first Asian, no? Kauna-unahang Asian na ma-charge sa ICC. Yun yung medyo naiiba dito. wait, di ba Asian yung Israeli? If ever tutuloy yung kaso sa Israel? Hindi, East Asian na lang. Oh, East Asian. ibang dimension yun eh, si West Netanyahu. Asia yan, West Asia. Okay, East Asia. Hindi, yeah. Yung term natin, gaslighting. Yeah, tama. Ginagaslight tayo ng mga. Speaking of gaslighting, next episode, pag-usapan natin very shortly, this ridiculous situation when people who were besmirching EDSA for 6 years, binabastos ang mga kinos, now speaking of people power. And of course, at the center of that is your favorite ex-human rights lawyer. Pag-usapan natin shortly yan before we go into labor issues, West Philippine Sea, at saka of course yung pinakasikat na mayor ng bayan na hindi si Digong, Mayor Go. Right? Nothing suspicious here. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Sir Ronald. Quickly. Okay, ito Sir Ronald Llamas. Pag-usapan natin ito. Boom! People power na daw sila. BBM resign. Ito na, pinag-usapan na ni Harry Roque na bakit dapat di natin kalimutan yung mga human rights cases ni Marcos sa Amerika. Dapat yung human rights, parang, wait lang, this is the same person who SMNI debate was saying wala siyang hana, palakpakan yung mga Kibuloy, yung mga DDS. I mean, this is next level, right? 6 years nila binastos sa EDSA, 6 years nila at least binastos sa mga Aquinos, 6 years nila binastos sa mga liberals, anyone fighting for democratic liberal rights. And then now, sasabihin nila sila yung people power. Medyo ibang klase yata yan. Meron na daw dictatorship, 'di ba? Sabi ni Harry Roque. Dahil yung kanilang rally sa Bulacan hinarang daw ng isang inanimate object sa kalsada. So hinarang sila, na-oppress sila, na-violate ang kanilang human rights, no? Kaya meron ng dictatorship, no? Tawag ni Harry Roque, no? Diktatura na yung ating bansa. Kaya kinakailangan ay pabagsakin ito through people power, no? Yan yung 'di ba? Galing, 'di ba? Pero tanong ka lang, makaka-people power ka ba kung 10 tao lang dumating sa rally mo? Mahirap. Tsaka ngayon, sa bagay, hindi na masyado mainit, umuulan na.
So, kami, sanay kami sa uminit man o umaraw, nag-rally kami. Sila ba? Sanay ba sila? Ha? Kami, may masteral kami dyan. May doctorate kami. No? Postdoctoral fellowships na kayo Yung dyan. sa yung sa Bulacan Rally nila 50 degrees yung init noon eh. Kaya I'm sure yun yung dahilan kung ba't hindi natuloy. Sarap na mamaya ma-heat stroke pa yung iba, may human rights Oo. violation pa sila, di ba? Oo, baka nga sila pa yung naglagay ng harang sa kalsada, yung truck. Ano, para may dahilan para sabihin, hinarang kami, no? May diktadura, no? At ino-oppress kami. No? Baka tumingtingin. Mukhang walang darating. Lagay natin na. Oh, ilagay na yung harang sa kalsada, ilagay na. Mukhang walang darating eh. Walang darating. Ibang klase talaga to. But I mean, Nangyari sa amin dati yan. Nangyari dati sa amin yan. No, yung APEC na rally sa Clark. Marcha kami. Marcha kami mula People Power Monument, no? Pagdating namin ng Cloverleaf, no? Hinarang kami ng isang mobile na pulis. Sabi namin sa pulis, bakit isang mobile lang? No? Ang layo ng Clark mahirap magmarcha papunta Clark. No? So, parang, ayun na naman. tumigil Huwag kami. na. Huwag na yan. Tumigil kami kahit isang mobile lang dahil ang layo eh. Pero mula mamarta kami hanggang Clark, no? Inaasahan namin haharangin kami, no? Pero isang mobile lang yung humarang eh. Kaya pero ang pangit ito itsura sa EDSA ka, laki-laki ng EDSA. Ang dami nyo, mga 10,000 kayo. Tapos tumigil kayo because of one mobile. No? Correct, correct. Dami pa magalit, mumurahin pa kayo ng tao. Pero ito, Sir Ronald. Nagulat yung mga pulis eh. Ba't gusto niya magpaharang? Ang layo na mamarchahin namin pag hindi nyo kami hinarang eh. I'm sure magkakaroon din ng mga ganyan internal stories itong mga professional people powerers na bago biglang mukhang mas maraming rally na ino-organize si Harry Roque ngayon tsaka si Panelo. Wala kami laban dyan. No? Kami zoom na lang kami, pa zoom. Oo nga, no? Sila Zumba. Sila Zumba sila. Oo, pa zoom na kami ng mga Richard Ray Darian eh. Sasabihin na naman, keyboard Zoom warriors. Alright. Okay. Ito. Pag-usapan natin ng konti ito. I mean, okay, I don't want us to be accused of being complacent or arrogante kasi napaka-humble natin, napaka-paranoid natin. Ano itong sinasabi ni Trillanes na, I mean, why would Trillanes come out and say, may ganitong coup plots? How does it serve the purpose? I mean, do you think, okay, actually nasagot na natin in previous episode. Medyo nakalimutan, meron pala tayong sagot doon. No, what I want to ask is, can they hurt BBM in any serious way? Or ano lang to, this is just a flash in the pan or ano lang yan, pampagulo lang yan na walang mapuntahan? I doubt it, no? Dahil hindi naman nila kayang i-impeach si BBM. Wala silang hawak sa Kongreso. Hindi naman nila kayang mag-people power dahil wala naman silang people, no? Ikatlo, mahirap naman sila magkuna at saka mutiny, no? Kinakailangan mong kasama yung chain of command para magku at saka mag-mutiny ka, di ba? Hindi naman pwede yung mga retired generals ang magkuku, no? Tapos mag-withdraw ng support. Wala naman silang i-withdraw, no? So, medyo masyadong funny na yung mga threats ngayon. Pero yung sinasabi ni Trillanes, hindi naman malayo dahil publicly sinabi naman niya mga threats na yan eh, di ba? Lahat ng pwedeng threats sinabi na eh. Secession, insurrection, mutiny, no? Desperation, lahat binato na eh, no? Assassination, lahat kinuman mo na eh. Kaya hindi naman mamamali si Trillanes, no? Ang tingin ko yung timing lang ni Trillanes dahil dinidikit niya yung mga destabilization na yan sa pagpasok ng ICC. At siya yung lagi nagsasabi noon eh. So meron siyang logical flow eh. No? Kaya itong mga ito ay nagpaplano ng ouster. Kaya itong mga to, wine-weaponize si Morales sa Senate hearing. Kaya itong mga to, pinagpapatuloy itong pulburon dahil ito yung major trigger na gagamitin nila to oust Marcos para mapigilan yung pagpasok ng ICC. Diba? Yun yung kwan dyan eh. Ang kwan ko lang dyan ay naisip ba nila yung June 30 GMA framework? Yeah. Naisip ba nila yun, no? Yeah. Paano kung i-oust nila si Marcos before June 30 at papalit si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Yeah.
Pero kung Years na lang i-out siya. nila si Marcos after ng June 30, no? Pwede pa silang tumakbo sa 2028. Parang si GMA. 10 Oh, years. tama sa Oh, pwede GMA. sila mag 10 years. Oh, GMA Oh. framework. Oh, baka may nag-iisip din nun. Ay, teka, wag natin i-oust before Oh. June 30. Hintayin natin. Dapat July 1. No? Wait lang, bago natin pag-usapan si BBM kasi medyo tumatapang na si BBM, medyo jukebox ng tawag na kaya Ente Moral. Mukhang nakikinig sa atin yung mga yun. Ito. Alam mo, yung sinasabi ng retired general sa mag-withdraw kami ng support, ay parang, alam mo yung nag-feeling na shota kayo, tapos biglang break up na tayo. Parang, wait, kailan ba tanging tayo para mag-break up ka sa akin? Ayoko na sa'yo. Diba? Break up na tayo. Like, what? Talagang, Hindi naman tayo. Sino ka? Parang ganun ang pero dating yung, sa akin. pero yung mag-shota, it's so 80s eh. Wala na nagsasabi Jowa. ng mag-shota ngayon eh. No? It's so 80s Magjuwa. eh. No? Magjuwa. Oh. Digimon. Oh. Para so I mean this is like but It's not Ronald, even surreal eh. No? It's not even surreal eh. pathetic. It's pathetic. I mean piteous, I think. Yung surreal kasi may pagka-art form yan eh. No, May laman. there's nothing aesthetics about this eh. No. Ano to? Ano to? Parang reaction. Ano to? Ano ba to? I mean, you would have thought. These are lunatics coming out of the woodwork eh, di ba? Pero bago tayo mag-hegemon dito sa Ronald, I mean, bakit napaka-hegemonic na sila? I mean, they were 6 years in power. Digong was like 100 years in power of solitude. I mean, wala ba silang natutunan about the basic politics or talagang delusional sila about their power na talagang hindi nila matanggap na at best junior partner lang talaga sila ni Marcos at mukhang they cannot accept that talaga, no? Baka all of the above. No? Baka all of the above sa sinasabi mo. No? Dahil Talagang hegemonic masyadong na malaki yung hinihingi mo sa kanilang intelligence eh. So, but alam mo, ganito si Ronald kasi the more we make fun of them, the more na nakakaya na we were under them for 6 years. Like, ganun ba tayo kawasak na itong mga taong nag-dominate natin? No? Umaabot ng 93% yung approval rating. Oh, di Diba? ba? So parang my point is, Walang presidente na umabot sa 93%, ha? Okay, speaking of 93%, alam ko isang time na umakyat ng ganito yung panahon ng pandemic. Pandemic, Yeah, and as we talk about pandemic, there are corruption cases being filed against Duque and some of the top officials during the time. Yes. I-transition natin sa next episode kasi I want to talk about can now Marcos go on the offensive and pin them down on these issues. Starting with itong banat niya kay nagbanat boy na rin siya eh. Kay Pati si Michael Yang, pinapatawag na sa Senate ngayon. Oh, di ba? Pag-usapan natin yan. Yun ang weak link. Yun, winang weekling. Pag-usapan natin yan sa next episode. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Nag-laugh trip na naman tayo pero sa totoo lang nakakaiyak kasi imagine mo this kind of people have been dominating us. Sobrang scraping the basement na nga eh. Pero it's really, I mean nakakaya talaga tayo. Just put it there. Dito scraping the barrel, scraping the imbornal. Scraping the bottom of the basement of the barrel. Oh, this is an indictment on us. Ganyan mga tao nag-dominate sa atin. Matuto naman tayo. Sana. On that note, mag-usapan natin sa mga next episode, si Mayor Go rin. Pag-usapan natin, paano tayo nagkaroon ng Mayor Go? Malapit sa Clark base pa, di ba? Nothing suspicious. Thank you very much, Sir Ronald. Okay, eto na, Sir Ronald. Baka naman, yung mga sinasabi natin na kuting-kuting, mga ganun. Baka naman, we're underestimating si Bossing. Kaya nga nagkaroon tayo ng isang episode, isa sa mga best-selling episodes natin is, baka naman gumagana itong style ni Marcos na kunyari kuting, pero tigre pa rin ng Norte. Speaking of tigre ng Norte, eto na, tinanong siya sa Jensen kasama si Manny Pacquiao. Tinanong siya, Sir, anong tingin dito kay Ahente Morales, Jonathan Morales? Sabi niya, professional liar yan eh. Sabi niya, ano yan? Parang jukebox yan eh. Anong lagay mo dyan? Kakantayin niya yung gusto mo. I mean, that was funny. That was good. I'm seeing a new BBM na medyo bardagulan na rin. At sinuportahan ni Senator Ping Lacson yung sinabi niya.
Oo, Dahil, totoo. may karanasan si Ping Lacson dito kay Morales. Ito yung handler nila Rosebud dati, no? Yung jukebox naman labang kay Ping Lacson, kasama yan, no? So medyo kanyan, sanay maging jukebox, no? Pero ang mahalaga, sabi mo nga, ay sumasagot na yung presidente, di ba? Dahil hindi forever ka pwedeng maging kuting. Dapat marunong ka rin kumagat, di ba? Yun yung nakikita natin dito, no? So, so sana magpatuloy yan dahil ang tingin ko na provoke din sa kanyang misis. Dahil yung misis yung umaatake, di ba? Tapos anong itsura ng asawa kung yung misis lang ang tika-atake mo, di ba? So kailangan mag-scale up ka rin. Dahil nag-scale up si misis Nag-scale up sa pakikipag-away So, Leona, yung isa, kaya kailangan oo. medyo magtigre-tigre, hindi na kuting-kuting. Mga ganun. Oo. So, lalong nagiging totoo yung balat sa unicorn Hindi maharli ka. So, mag-scale up ka. Pakita mo hindi ka kuting. Di ba? Yun yung... So speaking of leveling up of kuting, I mean, these corruption cases na are being filed against some top Duterte officials, hindi ba kaya ano yan, pwedeng patikim yan? Kasi I said nga, on two issues Marcos can pin down Duterte's. One is the ICC, obviously pinag-usapan na natin yan. And we see movements on that front. Pangalawa, although in-insist ng DDS, unity pa rin. You resign pero unity pa rin. Talaga walang ibang klase mag-isip ng mga DDS na yan. Pero yung isa pa is of course West Philippine Sea, which we'll talk about more later on. Katas ni Mayor Go. Pero itong corruption cases ng pandemic time, the whole Farmali thing, we didn't get really to the bottom of that issue. I mean, what is your read on that? Kasi, di ba, Rona, this is big because one of the things na benta kay Digong is yung kunyari, no whiff of corruption. May mga Shakespearean din si Digong, hindi ba? Sabi niya, I won't tolerate even a whiff of corruption. Well, Farmali is more than a whiff, if I can put it that way. Medyo next level na yan. Oh. Oo. Dahil hindi lang yan corruption. Corruption yan during a pandemic. No? Talagang kanyan. Double, triple whammy na klase ng corruption. At saka malinaw naman doon sa investigation ng Senate, pinapalabas ni Gordo na merong mga principals. No, hindi lang itong tiga-BB, tigang Department of Budget, hindi lang ito si Duque, no? Most probably meron diyang mga principals na mas matataas. At yun yung pwedeng ngayon i-hear, no? Ng mga iba't ibang mga agencies, hindi lamang yung Senate. Ikalawa ay pwedeng isa dyan sa mga nakonvict ay maging whistleblower. Di ba? Yung isa dyan ay pwedeng umamin dahil magne-negotiate siya para hindi siya makulong Di ba? Para hindi siya makulong, ikakanta niya yung bigger fish. No? So, may ganung possibility. Mga Sopranos to, parang Sopranos. So, ikalawa, hindi lang yan ang nangyayari. Yung Michael Yang, na dating presidential advisor ni Digong, until madiskubre na hindi pala siya Pilipino, no, ay maraming mga notoriety na nakadikit dyan. No? Yeah, not too suspicious. At na-implicate yan ni Las Cañas na ito yung drug lord na pumalit doon sa mga drug lords na pinatay namin o kaya nakatakas. No, ito yung pumalit. Kaya itong investigation, yung 3 billion na peso drug haul na parang binabanggit ng mga nahuli yung pangalan niya. So yan yung mga nagiging offensive ngayon. At it is not lost on the Duterte, no, na kinuha na sila, na sinisingle out na sila. No, alam nila na palapit na ng palapit dun sa mga principal. Itong offensive na ito. Just to be clear, a principal that is higher than a cabinet secretary. Sino kaya 'yon? I wonder. Mas mataas pa sa cabinet secretary. Baka Vice President. Hindi naman siguro si Lenny. Wala si Lenny sa cabinet nun Kahit nga sa window, wala. Cabinet nga, wala wala. Yun. So, wala tayong sinasabi. Sinasabi lang natin sa cabinet. Pala kayo maghanap ng dyan, drawer or bed. Nako, Sir Ronald. So, kaso, Marcos fighting against corruption, medyo hindi ba baka mag-boomerang ito na, wait lang. Sasabihin naman ni Harry Roque, yung mga kaso mo,
yung mga Diba? abuso na ginawa nyo. Exhibition, no? Yan. Plunder, no? Etc. Ganon, di ba? Ang galing ng icon ng ating anti-corruption ngayon, no? Di ba? Yan ang magiging icon natin, no? Baka sumama pa dyan si Senator Bongo as the icon of anti-corruption. Di ba? Oh. Maraming mga content na naman tayo dito. Mukhang kailangan natin ng Ilustrado 2.0 bago ka mag Harley Davidson sa California, Sir Ronald. Kailangan natin ng Ilustrado the second. Pinag-uusapan yung ating Kali hat. Yung Kali na. Pinag-uusapan eh. Hindi na siya Kali, ano siya, Medellin versus Cartagena. Cartagena. Pati si Randy David, na-notice na eh. Oo nga. Oo nga. Sana naman. Alright, sir. Sir Ron, I think that's enough kasi baka ma-stress si Kuting. Ay, sorry, ma-stress siya, no? Baka we're putting too much pressure on him. Ito na naman itong dalawang R&R na yun. Sinusutil na naman nila yung ating minamahal na president. Let him rest. Maraming travels. Maraming stress. Kailangan din niya mag-Harley Davidson. Nahabol niya si Richard Hidari. Tatapatan na yan. Bilang Magellan. The modern Magellan. No? Magellan Jr. versus Marco Polo Jr. Ako Marco Polo, siya Magellan. Kaya ganda yung ano namin. Sige, Sir Ronald. On the next episode, pag-usapan natin. Eto na, Mayor Go. Nothing suspicious here. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Sir Ronald. Okay, sir. Eto na. Siguro, ang daming ganap last week. Yung kakatapos lang na Maricel Soriano na Marites na hearing ni Bato de la Rosa, aka Tito Bato Abunda. Tito Bato. Kakatapos lang yung mga expose ni Sir Trillanes. Akala natin we have seen it all. Kakatapos lang yung mga resign BBM, people power ni Harry Roque. Akala natin, nakita natin lahat. Eto na. Mayroon hearing kung saan lumabas na mayroon tayong isang mayor na lumitaw lang nung election time ng 2022. Wala tayong mahanap na birth certificate hanggang 17 years old siya. Homeschool daw siya pero di natin alam anong eskwela, sinong nagturo, wala siyang naalala ng mga kaibigan. At pati yung mga magulang, hindi malinaw kasi yung mga magulang. Ano ba talaga tayo? Pinoy ba tayo? Interesting. Malapit yung kanyang mayorship dito sa Clark base, which just happens to be a military base na very important and all. Wala. Nothing suspicious here, Sir Ronald. Right off the bat, let me say, if this is an influence agent, parang hindi siya ganun kagaling. Kasi kung influence agent ka, hindi ka lang matuto mag-Tagalog. In fairness, medyo matinong Tagalog niya. Mas less conyotic sa akin. Pero pangalawa, sana naman meron kang magandang istorya eh. Medyo mga istorya. Wala talagang awanin. Hindi siya kilala ng mga kapitbahay niya eh. No? It's a small town, Bamban. No? Tapos biglang sumusulpot, big pogo buildings. No? Big pogo. Sino nagpondo nito? Pero isa ring question, sino nagbigay ng mga permit? No? Paano ito na-accredit ng COMELEC? No? Sabi ng COMELEC, presumption of regularity. Anong ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin nun, anybody, any foreign agent. Walk in lang. Kahit sino pwedeng maging kandidato. No? So, yan ang pag nakita ko si Chairman Garcia, natatanong ko, ano bang ibig sabihin ng presumption of regularity? No? Ano bang ibig sabihin? It's so regular for a foreigner to run for public office. No? Yung bang ibig sabihin yan? No? Yung presumption. Not any foreigner, someone from a country na medyo may concern sa West Philippines. I'm just saying. Tapos hindi man lang inayos yung mga papeles. Walang maipakita ang papeles. Ang dali naman pa nun eh. Hindi ko naman ina-advisean siya na gawin. Pero ang daling doktorin nun eh. No? Pupunta ka na sa Moraita. Recto, di ba? Hindi mo man lang inayos, di ba? Pero yun pa man, sino ba yung kanyang mga protector sa gobyerno? Sino ba yung nagpapasok sa kanya galing sa Bureau of Immigration? Sino ba sa COMELEC ang nagbigay sa kanya ng permit na tumakbo? Sino ba sa PAGCOR ang nagbigay ng permit sa kanyang mga pogo? No? Et cetera. Lalo na nung ni-raid, no? Nung ni-raid, may nakita silang 7 fugitives. No? 7 fugitives na may kaso. Kung ano-ano kaso. Sabihin, sino mga sindikato may hawak nito? No? So ang daming questions na inaanak as we go along Saka yung dating mayor na biglang nawala, yung 'di ba ang isa pang tanong, yung dating mayor ng Bamban na yan,
baka tumulong ito, 'di ba? Yung parang paano out of nowhere naging mayor to? I mean, this is crazy. If there has to be some Oo. coordination. Tsaka ang daming ang daming pera. Dahil ang dami niyang pogo, no? Talagang kwanto Pogo politics, no? Dati narco politics, ngayon pogo politics no? Ang problema, ang tanong lang big Gagawin natin Chinese ang tanong version. big gaano karami pa yung ganyan na hindi natin na-notice, Tip na of hindi the natin iceberg lang napansin, siguro di to. ba? For sure, tip of Oo. the iceberg lang to. Baka kabutihan baka mushrooms sprouting all over, hindi lang natin alam. Lalo na nung nakaraang 6 years ni Digong. No? Baka doon maluwag yung pagpasok ng mga ito. No? Sino pa sila? No? Sino pa sila? Napakahina ng ating intelligence, counterintelligence No? Kaya Do you think it was this partly systematized with the complicity of the former leadership or talagang bara-bara lang si tatay at pumasok tong mga to? wala akong sinasabi na may kinalaman yung previous government diyan, no? Doon sa kwan. Pero hindi naman natin 'to tinatalakay in a vacuum no? Sumulpot itong Mayor Guo issue nung lumalabas yung issue ng mga foreign students, no? Na hindi age ng students, no? Age ng mga military age, 30, 35 years old na dumadagsa sa Cagayan sa isang probinsya na may EDCA. No, yun isang context niyan Ikalawa, yung PRA, yung Philippine Retirement Agency, na almost kalahati ng lahat ng kumuha ng residency sa Pilipinas ay mga Chinese, 30,000 no, of them. At hindi sila mga retirees. Ang edad nila ay 35 years old, no? Again, no, estudyante na 35 years old, retirees at 35 years old. What's happening, di ba? Tapos meron pa mga military officers tayo na ngayon ay security officer ng big Chinese companies. Wala bang rules diyan? Bakit meron tayong mga volunteers, no, reservists sa Coast Guard natin, na hindi Pilipino, Chinese citizens. So ang nangyayari ito sa context nitong marami pang ibang events, hindi siya isolated case Kaya dapat seryosohin na ito. Ano ba ang kanilang relasyon sa isa't isa? Ano ba ang kanilang mga dotted at saka straight lines, no? Et cetera, et cetera. Kung hindi, before we know it, no? Hindi na kinakailangan tayo i-invade, no? Before we know it, Actually, nakapasok yun nga, si Admiral Ong, I also talked to him the other day, at sabi niya, one of the scenarios you have to look at is hindi na kailangan mag-invade from outside if things go crazy. Kung may sleeper cells from sa loob, then they can create craziness from within, di ba? Yung parang yung mga Manchurian candidate hindi na galing sa Manchuria, no? Yung galing sa Macau. Manchuria kasi nakatago di ba? Hindi Macau. sila nakatad, no? Dito lantaran Just before we talk about West Philippines, also about this. I mean, ano man naman masabi natin doon na naman sa mga makapili, sabi na you are racist, you are xenophobic, you're anti-China, you're prejudicial, charot-charot. Ano masasabi natin diyan? Sir Ronald, baka sabihin racist tayo. Well, hindi mo na sasagutin 'yan di ba? Dahil una, wala naman silang traction, di ba? Yung kanilang mga inorganized na movement against war, nilangaw, no? Tapos pag i-monitor mo yung kanilang interviews, no? Tsaka yung kanilang mga postings, na sobrang dami ng negative comments, no? Hindi katulad ng mga comments dito kay Haydarian, no? Ang daming mga positive no? Marami. So wala naman silang traction, no? No, mahirap mag people power, mahirap mag impeachment, mahirap mag mutiny, no? Ang pwede lang gawin ng mga 'yan, assassination no? Hindi yung assassination na binabaril, character assassination. Character yung Character pagkatao mo. assassination, no? Ronald, yung dignidad mo, yung pagiging yan. makabayan. Hindi yung massacre ng Romanovs. Hindi yung Hindi pagkita, yung tayo pagtiwalik nag-mention yan. kay Mussolini. Hindi ganun sinasabi natin. Hindi sa atin ang galing yun. Galing yun kay Mayor Baste. Mga ano yan. Mga peace-loving, mga harmonious. Not so veiled threat sa Marcos. Not so subtle. Sabi lang natin ay character assassination. No? Yun. Baka akala nila
minamarites mo na naman ng assassination. Character assassination. Andyan naman si Sir Trillian na siya ang pag-usapan natin doon sa other forms. Pero pag sa character, ikaw ang guro ng character at character assassination, Sir Ronald. On that note, thank you very much to Mayor Go. Wait lang, nakita mo yung mga pictures ni Mayor Go at saka yung isang minamahal na kapatid ni ano kaya yan? Ano yan? Parang anything goes ba to? Para silang BFF, di ba? Para Oo. silang BFF, Ganda ng no? caption. Para silang Hindi man lang BFF. nag-delete. Oo, tapos marami rin pictures siya with her pussycat. Ayan tayo. Ayan tayo, Sir Ronald. Bago tayo mapahamak dyan sa Senate ulit, baka matawagan ka ng Senate kasi kinausap ko si Jay Tumbakal. Sabi ko, anong ginagawa mo nung inaaway-away ka ni Robin Hood? Sabi niya, I have to behave myself kasi yung mukha niya, ang laki ng Zoom, yung buong screen ng Senate, di ba? Pero sabi ko, oo nga, parang may mute option naman sa Zoom, di ba? Just in case kung iritang-irita ka dun sa kausap mo. Alright. Tingin ko, Oo. pag tayo humarap sa Senate Ay, wala hearing, na. tingin ko, Bardagulan na yan. masa-Senate arrest tayo. Ma-SMNI tayo. 2 days tayo overnight dyan sa Senate. Masarap ba pagkain doon sa Senate? Masarap pong pagkain? Hindi pa ako nag-Senate recently kasi Masarap yung pagkain sa lounge eh. Masarap yung pagkain. Sana yun ipapakain Congress papakulong nila sa Senate. Sir Ronald, ang hinintay ko yung bagong Senate building nakita mo sa BGC. Maganda parang yun. Singapore. Maganda yun. Singapore. Higit-higit Congress. Oo nga, higit ng Congress. Tsaka, imagine mo si Bato, nandyan na naman. Ewan ko, ayaw na magsalita, mahirap na. On that note, thank you very much, Sir Ronald. Parang gusto ko na mag-senador para lang makapunta ako sa building na yan. Na magkaroon ng office. Salamat, Sir Ronald. Sa next episode, pag-usapan natin itong atin to West Philippine Sea. Alright? Habang nandito ka pa sa mundo. Sorry, Lord. Habang nandito bago ka umalis ng vacation mo. Pag-usapan natin ito. Salamat, Sir. Ito, Sir Ronald. As we look at the latest details right now. Ito na, ni-report ng mga kaibigan natin, may Chinese armada na paparating na dyan sa Scarborough Shoal. And obviously, this is not happening in isolation. This is also ahead of, well, not so ahead kasi nangyari na, di ba? The first contingent is already there. So yung atin, first contingent hindi natuloy kasi na-intimidate sila nung last year na yata, no? Ang bilis, Last December. Ang bilis, no? December 10. But ito na, big time to. Mas malaki pa tong contingent. Can you tell us a little bit about itong latest contingent at kung ano ba talaga ito? Baka nakikimarites lang kayo, nakikiepal lang kayo, or talaga may ginagawa kayo para sa bayan? Wala nang magawa. No? Well, KSP, sabi ni Robin Hood, KSP. Correction lang, Big R. Yung Christmas convoy, no? Natuloy siya, pero yung mother boat ay naharang sa malapit sa Sabina. Kaya bumalik sila. Ang nakaharap nila ay 2 People's Liberation Army Navy vessels. Hindi Coast Guard, hindi militia. Navy battleship siya nakaharap nila. May fighter jets pa sa taas. Kinakatakot. Dalawang Coast Guard. So four vessels yung humarap sa kanila. Iniikutan sila. Ang bilis daw eh. No? Ikalawa ay nakatuloy yung isang boat nila. Yung Shawi. Nakatuloy siya at na-deliver yung mga supplies. No? Na-deliver. Eventually, yung hinarang, na-deliver din yung supplies. Na-delay lang. Pero yung kasabay niyan, yung ginawa kasi ng smaller vessel, ay pumunta siya dun sa lugar ng dagat na mababaw para hindi siya puntahan ng battleship. Paano yung battleship? Yung water hindi kasha. No? So, yun yung style na nagawa niya. Ngayon, itong naman sa Scarborough, this is a purely civilian. Paano yung sa December Christmas convoy, may kasabay na isang Coast Guard. No? Isa. Dito, wala. This is purely a civilian convoy. At walang mother boat. Puro maliliit na bangka. No? Ang malaki na dyan is a wooden vessel na kasya ang 30 people. Doon ilalagay yung mga media. About 4 vessels na kaya ng 30 tao. Pero lahat ito wooden. Wala ritong bakal. Kaya isang tama lang na water cannon, wasak yan o lubog. No? Yeah, nakakatakot. Yeah. Kaya as we are speaking right now, sila ay papunta na doon sa Zambales. Kahapon, nag-load na sila ng mga supplies.
nadadalhin sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Kailangan maunawaan ng ating mga tigapakinig, yung mga mangingisda kasi na sa Baho de Masinloc, hindi sila umaalis dyan for days, for weeks. Dahil kung babalik sila sa coast, malulugi sila dahil mahal gasolina. So they stay there for quite a while, no? At nangingisda. Yun yung ating susuplayan. Gasolina, gamot, pagkain, damit, no, flashlights, yun yung pupuntahan natin. Pero hindi lang pupunta ron ng ating ito para mag-resupply. Pupunta sila ron for a symbolic activity. Maglalagay sila ng mga buoy, yung mga lumulutang sa dagat na nakalagay West Philippine Sea atin ito. So ilalagay nila yan dyan. Tapos, ikatlo, pupunta sila, sasamahan nila yung mga mangingisda dun sa kanilang traditional fishing area. No? Papanoorin nila paano nangingisda yung mga ating mga fishermen. So, may tatlong activities yan for 2 nights at saka 3 days. No? Yan yung gagawin nila. At tama ka, mahigit 25 Chinese militia vessels at Chinese Coast Guards ang nandun na. Naghihintay. At meron Armada. at marami pang parating. No? Imagine mo, ito mga bangka lang ito Tapos yan ang kaharap nila. Sir, hindi ba kayo kinakabahan? I mean, what are the risks factor here? Kasi medyo jittery din ang China ngayon, di ba? I mean, they're scram. But Yes, I mean, yes. paano kung sino mas desperate? Si yung people power nila, Roque, yung makapili think tank, or etong China sa West Philippine Sea, di ba? Puro silang cornered. Jittery naman dahil hindi naman, wala namang ganong katapang kaharap ng biggest navy in the world, no? Pero it's not about not having not being fearful It's about controlling your fear. Dahil ang pinaglalaban mo rito kasi, no, hindi naman SMNI. No, ang pinaglalaban mo rito ay yung kinabukasan of generations yet unborn, because the West Philippine Sea is far richer than our landmass. Kaya nga interesado ang China diyan no? Ang daming oil, ang daming natural gas, perhaps something more. Hindi lang siya yamang dagat, hindi lang siya isda No, hindi lang siya daanan ng trade Sa ilalim ng West Philippine Sea ay maraming kayamanan, no? Lalo na halimbawa, yung ating Malampaya paubos na, no? Paubos na yung ating Malampaya. So kailangan may papalit doon. Recto bank sa Reed Bank. So meron tong connection hindi lamang sa present generation kundi sa future generation, no? Yun yung huwag kalimutan ng ating mga mamamayan. Kaya ang kailangan mag-claim dito, hindi lang yung Navy, Philippine Coast Guard, no? Kailangan mag-claim din dito yung ordinary people. Ang habol mo rito kasi multiple Ang habol mo diyan, una, ipaalam sa mga Pilipino, ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung UNCLOS? Ano ba yung 9-dash line? Through this manifestation, no? Dahil kailangan ma-dramatize yan So, yun yung una nating target. Ikalawa, ipakita sa mundo, no? What is happening? Lalo na ito, David versus Goliath. Kaya successful yung last convoy, pero mo lumabas siya sa lahat ng mga international outlets around the world. Nung lumampas sa 700, yung minomonitor nila, they already stopped monitoring. No? At hindi ito mga basta-basta na mga fly-by-night na mga media outlets. This is BBC, di ba? This is Der Spiegel, this is Le Monde, no? Etc. No? Sabi ko nga sa iyo, na-meet ko yung tatlong heads of state sa Europe, Macron, no? Prime Minister Sanchez, si Scholz. Alam nila itong convoy, no? Dahil dramatic 'Di ba dramatic? David versus Goliath, political judo, no? Mga civilian, mga civil society, mga ragtag movement of boats, no, confronting the Chinese Navy, the biggest navy in the world. So na-dramatize yan Yeah, but Ronald, isn't there a risk na gagamitin ng China ito to say, kami rin magpadala kami ng sarili namin civil societies. Of course, we know no such thing exists in communist China totalitarian state. Pero paano kung magpadala din sila ng isang barangay dyan from Xiamen or Guangdong or something like that? Sana. Ang naman, makukumbinsi ba nila yung mundo? Diba? May Na-legit yan. ba? Na-legit. Diba? May maniniwala ba? Sa atin kasi, ginawa lang natin once, first time last December. Pero yung sympathy ng mundo, nakuha mo kagad di ba? Dahil believable siya No? Ngayon, magpapadala ng civil society ang China sa Pag-asa. No? Papadala sila sa Reed Bank. Medyo baka matawa.
no? Baka matawa, no, yung mundo, no? Kaya ba nilang gayahin yung December na merong Santa Claus, merong mga parol, merong camel, merong three kings sa bow ng ship, no? Medyo Ay, it's nila beyond yan, di ba? Yung 2012, sila yung gumawa ng Ark, di ba? So, China yan. Never underestimate Maglalagay sila ng Statue manufacturing. of Liberty sa boat nila, di ba? I'm sure they'll make a whole New York over it if they need to make it, no? Or Arc de Triomphe, di ba? Yeah. Ang problema nila, baka pagtawanan sila. Yun lang. Sana Yun hindi. lang, yun lang magtatawanan sila. Except yung mga Oh, makapili. Except yung mga, yan. Oh. Hindi, against the empire, the Western. baka yung mga makapili, magkumuha rin ng barko, tapos i-meet sila. Diba? I-meet sila. Tapos, Ayan na. diba? Magbubukingan Magwagay-wagay na. ng Correct. Chinese dance. No? Diba? Correct. Pero baka naman, sir, magpadala rin ng mga shogun. Mga Daiko shogun. Yung mga nasa likod mo. Pwede. Wala na. Makatana itong mga to. Sulat dito mga nasa likod ko. Oo. Ayan. Pero speaking of which, baka kailangan din natin padala yung mga badyaw natin, no? Tsaka yung mga moro natin. Malakas din yan. Baka hindi gaya ng China yung mga yan. Baka may sumama nga na galing sa Bangsamoro Party. Di ba? Matapang mga kapatid natin yan. Baka may sumama dyan, no? Sabi nila gusto nila sumama eh. Tama. Wala, at least nagigising ang mga Pilipino na magigising sila sa bagong patriotism nila. Nagigising sila. Yan ang tulong na aggression foreign aggression. Nagiging mas Pilipino. Unifies. Diba? Mas nagiging Pilipino ka. Tapos yung mga dating mga magkakaaway, medyo nag-uusap na. Dahil we have a common enemy. Except kung Digong, except kung DDS. Last point on this episode, because I want us have to have a bit episode also on labor issues and all. And I know that you need to go ahead. Kaya gusto ko madaldal ka, pero sige, I'm gonna be nice. Last point on this, again, of course, confidential to a certain degree, but to the degree that you can share, what is the level of support or coordination, whatever, with the government? Kasi you cannot do this without the government saying yes, diba? After all, may impacto din ito sa ating strategy sa West Philippine Sea. So this has to be properly coordinated. Well, unlike the Christmas convoy, nakasabay nila yung Coast Guard, no? At papunta sila sa BRP Sierra Madre. Ito kasi ang pupuntahan mga mangingisda sa Bajo de Masinloc sa Scarborough, no? Kaya wala itong convoy, wala itong kasama na Coast Guard. The Coast Guard is somewhere there, no? Somewhere there sila, pero hindi sila kasama sa convoy. Unlike last December, no? Wala rin kasama na BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na yan yung teritoryo ng BIFAR, yung Bajo de Masinloc. But alam namin na yung Coast Guard is just somewhere there, no? Pero hindi mo sila makikita, no? Kung sakaling magkaroon over the horizon lang, magkaroon ng water cannon, pwede silang tumulong, pero ang kaibahan nito sa last convoy nung Christmas, this is purely civilian. Walang escort. Right. And last, ano masabi mo dun sa mga ibang naman, kayo, nagpapa-irrelevant, KSP daw kayo, sabi ni Robin Hood, yung ganun style. Anong sagot niyo dyan? Wala tayong magagawa ron, no? Dahil yung kulang sa pansin, pinapansin, no? Tuloy, napansin tuloy. Di ba? Malang Macron. Parang napansin ng buong mundo. No? Parang napansin, no? Dahil may media kasama, di ba? May media na kasama. Meron. Make sure walang may Washington Post, no? May Reuters, no? Marami yan. Lalabas na naman yan around the world, no? Siguro mga more than 60 na yung mga media. No, yung mga shimbun, nandun sila yung mga shimbun mo. Sahi shimbun, yeah. So maraming nandyan. Good. Tsaka may Elon Musk. Kaibigan mo, si Gretchen Ho, nandun. Yung mga kaibigan natin dyan. Para sa bayan yan. I mean, I think having our Chinoy brothers and sisters also showing solidarity in different capacities tells you this is not about, being Pinoy doesn't have anything to do with your ethnicity or background and all this. Exactly. And I'm sure a lot of our Chinoy brothers and sisters are very supportive of this, diba? Ayaw din nila yung pangbubuli nangyari. On that note, thank you very much, Sir Ronald Diamas. I want to have a short discussion with you also. Okay, not so short, baka pagalitan tayo. Mayo, this is the month of labor, progressive issues. Hindi magalit yung ating mga labor supporters. Diba? Tsaka para makita naman nila totoo tayo, totoong
ano yung hindi yung balimbing yung palentong, yung papalit-palit. Salamat, Si Sir Digong, Ronald. si Digong yun, yung mga balentong. Palentong. Salamat, sir. SMNI debate. Chinek ko po lahat ng mga kaso ni Marcos. Wala siya talagang vintage Harry talaga for the win. Eto na, Sir Ronald, i-flex na natin yung ating mga prinsipyo sa buhay bago tayo maretag ng mga kabalentong natin. Eto, Sir Ronald, okay, this is the month of May, and always this is a month of labor, this is a month of talking about dun sa mga karapatan ng manggagawa, lahat ng mga ordinaryong Pinoy, ordinaryong tao na depende din to a certain degree on a strong state to provide labor rights, to protect them against predatory capitalism, among others. Ayan na, maretag na tayo. Malapit na tayo, talking points na. Ito na, kailangan natin ng revolusyon. Sir Ronald, first of all, can you tell dun sa mga followers natin na siguro hindi gano'n ka-familiar, bakit itong Mayo became the month of labor? And then, kamustang labor movement in the Philippines before we talk about the latest things? Well, sa US kasi nagkaroon ng rally for workers' rights, no? A long time ago, no? Turn of the century, no? At nagkaroon ng violence. Haymarket Square yata yan, no? Nagkaroon ng violence. Chicago, yeah. At since then, no, ay doon na nagsimula yung celebration ng May 1 as Labor Day. At naging na siya, International Labor Day na, hindi lamang sa US. So doon nagsimula, no? Sabi nga nila, we have nothing to lose but our chains, no? Yun yung slogan pag Labor Day. Ngayon sa Pilipinas, there was a time na malakas ang labor movement noong 1950s, di ba? Pero yan ay dinurog ng Estado, no? Kaya since then, yung ating labor movement naging fragmented na. At lumiit na yung organized, no? Siguro less than 10% ng labor population natin are organized. At itong 10%, hati-hati pa into different labor federations. Pero once in a while, nag-unite sila. Halimbawa, yung last time na nag-unite yan, noong 1987, after EDSA, ang tawag Labor Advisory Consultative Council. Nakasama ako dyan. Ako yata yung pinakabata nakasama dyan. Nandyan yung mga giants ng labor movement. Si John Litan ng Federation of Free Workers, no? Nandiyan si Kito Mendoza ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines. Nandiyan si Popsing Malonzo ng National Federation of Labor. Nandiyan yung yung mga TUPAS, no? Yung TUPAS, ito yung dati ang tawag nila diyan, pro-Soviet trade unions, no? etc. etc. Nandiyan si Ignacio Lacsina. Nandiyan yung lahat ng legends, no? Ito yung last legends, na nagsama-sama sila. Titans of the labor. Si Angel Backing, no? Nandiyan si Lando Olalia, si Crispin Beltran, no? Nandiyan lahat no? Ito yung first time na nakasama ko lahat ng yan. At for 2 years, nagsama-sama sila, nag-usap sila para mag-lobby ng mga bagong labor laws, bagong labor advocacy doon sa Aquino government, no? Kaya once in a while, nababalik yung ganyang klaseng unity. At present, yung unity na yan ay nababalik over wages, no? Over wages. At ito nga, nagkaisa sila na magkaroon ng 150 minimum wage increase na approve na sa Senado. Hindi pa approve sa Kongreso. Kaya a week ago, nagkaroon ng hearing sa Kongreso about that, no? Maganda yung exchanges dahil nandun din yung lahat ng mga Employers Confederation. So sabi ng mga Employers Confederation dun sa mga trade unions, no? Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Bakit? Lalong maghihirap ang mahihirap. Lalong tatamaan yung informal economy. Lalong tatamaan yung mga sidewalk vendors. Lalong tatamaan yung mga small scale industries, etc. etc. No? Sabi ng mga labor na nandun si Louie Coral para sa TUCP, nandun si Luke Espiritu para sa BMP, nandun si Joshua Mata para sa Sentro, at nandun si Rene Magtubo para sa Partido Manggagawa, etc. etc. Ang sagot nila dun sa Employers Confederation na ang sabi, pag nagkaroon ng minimum wage increase ay maghihirap lalo yung mahihirap. Isa lang ang sagot ng mga labor sa kanila. Kayo na ba ngayon ang spokesperson ng mga mahihirap? Kayo na ba ang representative ng mga sidewalk vendors? No, yun lang sabi sa kanila, no? Passive aggressive na sagot. Parang yung fentanyl, no? Parang
Kailan pa kayo? Kailan pa kayo naging spokesman ng mga mahihirap? No? Self-proclaimed din itong mga to, katulad ni Kibuloy. Kung si Kibuloy self-proclaimed, ito mga self-proclaimed matza, ano. Yun ang sabi nila. Tapos ikalawa, yung isang kongresista na co-author ng Maharlika Bill, no? Ang sabi niya, ayon sa aming research, this is inflationary, no? No? Again, passive-aggressive na sagot ng labor, hindi na sila yung agitation propaganda. Sabi ng mga labor, sang sako ng basura kinuha yung research na yan. Paano magkakaroon ng research on minimum wage increase? Yung pinakahuling minimum wage increase was 1989, no? More than 35 years ago. So anong research yung sinasabi mo na ang minimum wage increase ay increases inflation, no? Parang natututo yata sila sa atin, mga banat style. Nagiging sarcastic na rin di ba? Natututo na sa atin, no? Yung mga yan. Pero ang main na banat nila ay doon sa Secretary of Labor. Bakit yung Secretary of Labor, no? Ay siya pa ang bumabanat doon sa wage increase. No? Paano nangyari? Dapat man lang sana nag-neutral man lang siya. Bakit siya pa yung parang spokesperson ng mga employers, no? Kasi nga sabi ni Marx, the state is the steering committee for the management of the affairs of the capitalist class, diba? Bakit tumutulong ka? Ikaw ba yung executive committee of the ruling capitalist class? Diba? Huwag ka na magpanggap na Secretary of Labor. Kaya kahapon, nung nagsalita ako dun sa convention ng ALO-TUCP, marami doon sa mga labor groups na pumunta ron ay ang sigaw na nila, Laguesma resign. No? Laguesma resign. Dahil nga, 2 years ni BBM, wala kang ginawa for labor. Tapos ngayon, ikaw pa yung kumokontra para sa minimum wage increase. Hindi ka man lang sana tumahimik. No? So wala. No? The cat is out of the bag. Cat ba yun o yung rat? Basta the air is out of the room is out of the air. But Sir Ronald, by the way, kamusta ang 20 pesos na kada kilo na bigas ng pangako ni BBM? Speaking of... 70 pesos na. So 50 pesos na lang kulang. 50 pesos na lang kulang. Malapit na. Malapit na mag-100. Be patient. No? May kausap din ako ng mga magsasaka last week. No? Sabi nila, wala na daw silang maitanim. Bakit? Dahil sa El Nino. Tuyong-tuyo na yung kanilang mga sakahan. Tapos ngayon naman, parating naman ng La Nina. Babahain naman yung kanilang mga sakahan. Sabi ko, anong ginagawa nyo ngayon to make ends meet? Sabi nila, nagkakargador sila sa palengke. No? So, may hirap na kayo mga magsasaka. Lalo po silang humihirap. No? Nagiging sila yung precariat labor. Nagbubuhat na lang sila. At sabi nila, usually kasi meron diyang calamity fund para sa ganitong mga problema. Usually may disaster support, disaster fund, no? Ngayon wala. Walang dumarating sa kanila, no? Makikita mo yan, pupunta ka sa US, no? Lahat ng farmers doon may subsidy. Lahat ng farmers doon suportado, no? Horizontal tsaka vertical, no? Post-harvest, no? Lahat yan suportado, lalong-lalo na pag may calamity, no? Lahat ng nawasak nilang produkto, babayaran ng gobyerno. I mean, what's going on here? Is it because walang policy talaga si BBM sa mga yan after all his hanash about being Department of Agriculture, ganon? Or is he too distracted by the whole Digong thing? Or the whole DDS-BBM war is just a convenient excuse not to do anything? Yeah, I mean, this is crazy, Ronald. The guy came to power saying he will make us Singapore, whatever. It's a framework. It's an ideology. No? It's a institutional memory. No? For lack of a better example, yung kaharap nating aggressor, di ba? This is an ideological state. No? They have a party, a government which has been there for 80 years. Di ba? Hindi yan nagbabago Nandiyan na sila matagal pa So meron silang institutional memory. Tuloy-tuloy, no? They improve on the past. No? Tayo, we forget the past, no? Or we inherit the errors of the past. Halimbawa, yung ating nakaraang gobyerno, Duterte government, pro-China, di ba? So in-inherit natin yung secret deal, di ba? Yung status quo, no? Sa ibang bansa, medyo hindi nagbabago masyado ang foreign policy. Hindi nagbabago ang welfare policy.
Hindi nagbabago ang civil liberties, human rights policy, no? Dahil kahit naman yung iba kasi sinasabi dahil demokrasya tayo, no? Kaya nagbabago tayo, hindi tayo ideological. Democracy is an ideology. Idiots, no? Democracy is an ideology. Europe, no? Is democratic. Nagbabago ang gobyerno, may democratic alternation of powers, pero may ideology, no? Based on social welfare, foreign policy, civil liberties, etc. Pwede yung economic nagbabago, pero yung mga fundamentals ng lipunan hindi nagbabago. No? Kaya hindi excuse na tayo ay democratic, kaya tayo ay mahina. Mahina tayo because of our leadership. Diba? Because of the lack of an ideological substance within our democratic framework. Yeah, Kaya tayo pinaglalaruan ng it's the China. type of democracy, Ronald, right? You have Yes. democracy, you have market-oriented democracy, and then you have oligarchic democracy, like the Philippines, where Yes. never socioeconomic rights were really prioritized. It was always about Oh, political and civil liberties, but even that was always questionable. But I mean, how can you have a real yes. democracy when majority are in dire poverty and the state is so weak? I mean, for me, it's not only lack of dearth of ideological understanding of the situation, is also we have such a weak state. Hindi lang kuting yung isa, pati yung estado natin kuting eh. Pagdating sa labor issues, no? Yes. Fighting for the ordinary folks. Sabi nga ni Carl Polanyi, kainuman ng lolo ko yan eh, si Carl Polanyi. Sabi niya, no, economic should be at the service of the state. Economic should be at the service of social goals, no, not the other way around. No? Ang nangyayari sa atin, we are serving economic goals, no? Katulad ng bilanggit natin na hearing sa Kongreso between labor and employers. Yun ang nangyayari. Kaya lahat ng contradictions, lahat ng weakness ng isang democratic system, yun ang ating nararanasan. Habang yung ibang mga democratic system, nasusustain nila yung positive elements of democracy. Tayo, sinusustain natin the negative elements, warlordism, dynasties, no, corruption, impunity, no, etc. So yun yung pa natin. Kaya kasama sa usapan natin dito sa labor, dapat mapag-usapan natin doon, not in a vacuum. Dapat yung mga labor rights should be part of a societal rights, women's rights. Di ba? Kanina, nung nagsalita ako sa North America, may kasama kaming Australiana eh. No? Yung pinag-uusapan namin dahil Mother's Day eh, kahapon. So pinag-uusapan namin right of mothers, right of women. Eh sa buong mundo, tayo lang ang walang divorce law eh. Divorce law is in the service of women. It is primarily a Isa rin na feminist. hindi tinanggal yan, itong medieval approaches to certain social issues, whether it's divorce, Yes. it's ano. Yes, yes. So, yun yung kailangan maayos natin yung labor situation natin by fixing the entire society. 'Di ba? At yung entire society, mas malalaki yung chance ng pagbabago if labor is united. No? So, dikit-dikit yan eh. Dikit-dikit yan. Pero speaking of Carl Polanyi, of course, he was known for the double movement theory, which is there will be a response. If puro market instrumental logic lang andyan at Yes. api ang mga tao, they're gonna fight back. So the question is, why is the labor movement in the Philippines relatively weak? And one reason, I talked to, for instance, Cecilia Lera Bodis in Brazil, right? One reason in Brazil the left is very strong, and Lula and all, is because of a strong manufacturing base they have. So the more people employed in manufacturing base, the more people to organize. While the Philippines is a very service-oriented, weak manufacturing, weak agriculture. So maybe that may kinalaman din ito dun sa importansya ng manufacturing in or maybe you have a different Definitely. Definitely. Tama si Cecilia ron. Pero ikalawa, our industrial relations system is basically divisive. Diba? Meron kang mga unions sa divide mga and conquer, actually, yeah. maliliit na sweatshops. Meron kang mga union na nagbabakbakan, nagpapatayan sa mga industries. Yung sa kasi sa Latin America, kahit diyan sa North America, industry base eh. 'Di ba? 'Di ba industry base yung kanilang mga unions. Kaya these are bigger unions, mas madaling mag-negotiate at hindi masyadong divisive, hindi katulad natin. Dito kasi you have to compete eh. Sa isang 50
50 labor company, mag-aaway-away ang 4 na union, no? Kung sino ang mare-recognize, no? So our industrial relation system is basically organized to divide labor, no? So meron kang kailangan baguhin sa batas, no? Dahil ganun ang Yeah, pagkakagawa. why on earth is like, I mean, sobrang sabog yung system natin, worse than other third world countries. I mean, what's going on? What the heck? It is by design. It is by design. Ng oligarchs. Who Oh, it was control the meant state. to it was meant to divide labor dahil na-threaten sila noong 1950s na lumaki yung CLO, if you remember, di ba? Lahat kasama sa isang labor federation, no? Labor center. Ngayon, Yung you height, have yung so peak. many. Oh. Yeah. So, kaya na-institutionalize yung ganitong klaseng industrial relation system. No? Ronald, I'm gonna put Yeah. sorry, I'm also worried that you might run late. I'm gonna put you a little bit in trouble, which I always do, obviously for good reason, which is, and ang opposition kasi natin is liberal, more liberal than left. It sees itself as left liberal, for the lack of better term, pero it's more liberal than left. Parang ang hina nung emphasis sa labor-related issues dun sa campaign ng even the Pinks, right? I mean, correct me if I'm wrong, but I saw it as your more typical left culture issue, pero liberal when it comes to socioeconomic issues. I didn't see left on the socioeconomic issues in the opposition, in the Pink movement in 2022. How can we correct that? How can we make sure na more progressively oriented? I mean, obviously I can think about Riza Hontiveros, but again, we can go into this long conversation about Riza not being supported enough or not still being, seen as the champion of the opposition enough. Yeah, well, Richard, you've met the Liberal Democratic International. These are basically representatives of employers. These are capitalists. So yung liberal parties mostly have been identified with capitalism, no, with employers. Halimbawa sa Germany, yung Liberal Party is the party of the capitalists, di ba? So talagang hindi sila ganun kalapit. Well, yung kaibahan naman sa Liberal Party sa Pilipinas, no, may mga moments na meron silang mga leaders na nanggaling sa NGOs, nanggaling sa civil society. So, medyo ini-strengthen nila yung relasyon sa labor. Pero, kanyan no, ang Liberal Party, ang ideology niyan is liberal democracy. It's the Leviathan na framework, no? Hindi yan. Kaya madaling maging neoliberal yan. At yung neoliberalism ay maraming weaknesses, no? It's yung pinag-uusapan natin kanina, no? Society serving economic goals, no? Right. Yun yung rather the interests of the narrow oligarchy. Yes, kaya yun yung sinasabi no? Kaya nga si Carl Polanyi, predict niya itong neoliberalism, no? Almost a century before. 'Di ba? Predict naman niya ito nung before the war, no? Sinulat na niya yan no? Itong components ng neoliberalism. Sabi niya dito ang direksyon ng capitalism. Dito yung direksyon ng globalization. Dito ang direksyon ng mga nation state, no? Sinulat na yan Kaya marami sa mga social democratic party sa Europe ay diyan nanggaling sa mga sinulat ni Carl Polanyi. No? Naging requirement siya sa mga social democratic parties, but not liberal parties. Not liberal parties. No? Kaya exactly. Yeah. Yun ang problema natin. Ang liberal party as the party for the working class, hindi mangyayari 'yon. No? Babangga ka sa ideology. Exactly. Yun yung limitasyon talaga, yun yung blind spot talaga ng liberal opposition. Pagdating sa mag-create ka ng bago. No? A coalition, a movement, no? Or a new political party, or all of the above. And a new framework of thinking, yeah. Yes, no? Kaya meron kang bago na kukunin kila Piketty, meron kang luma na kukunin kila Carl Polanyi, no? So it's a synthesis of old ideas na valid at mga new ideas, new data, new analysis, new messages na kailangang i-integrate do sa luma. At development ng mga strategies na hindi pa ginawa ng progressive movement. Halimbawa, si MOVE, no?
yung mga theories niya about Chantal Mouffe, yeah. see about populism, no? Nasa ngayon ang gumagamit is basically reaction. Ang gumagamit is the right. Ang Alt-right. sinasabi niya, there can be a progressive populism, no? Yun yung kwan, no? So Yun nga mga eh. ganun ba? No, Which goes ang back problema to natin, wala discussion ngayong natin about, yeah. sa progressive movement, wala nag-uusap tungkol dyan. Wala nagdedebate. Wala tayong Frankfurt School. No? Wala tayong Frankfurt School na yung ating mga intellectuals nagdedebate tapos pinopopularize. No? Nag-aaway Yeah. tapos kumukuha ng synthesis. Yun yung kulang eh. Baka yun na pwede yung simulan ni Leloy. No? Yung ganyong klase Yeah, I mean, going back to this, di ba? I mean, first of all, dun sa issue ng inflation, gusto ko balikan ito sa 20 pesos kada kilo. It's not the price per se, it's the affordability. So even if kung mag 50 pesos or 100 pesos ito kada kilo, pero yung kinikita ng tao ay 4 times, 5 times more, it beat the inflation. At let me, Ron, I have to say this. May mga nakakairita ng mga ekonomista ng mga liberal side, hindi ko natin kailangan pangalanan. They try to demonize Leloy and then they try to demonize me for saying the really important issue here is the real wages. Yung kita ng tao base dun sa inflation rate. And then, eto mga walang yang to, they twisted my word and said, I said inflation is good. All right? And then kay Leloy, sinabi nila, si Leloy, hindi ka ekonomista, huwag ka na magsalita, essentially. Di ba? Bastos. Bastos itong mga to, kaya I called them out eh. Ang yabang itong mga to eh. Kaya sabi ko, huwag kayo makinig sa mga local economists pero na at least kayo, dinedemonize pa lang. Ibig sabihin, hindi pa kayo demon. Ako kasi wala na nagde-demonize sa akin eh. kasi shogun ka na. At wala rin bumabastos sa akin. Wala bumabastos eh, no? Kaya gusto ko may bumastos din sa akin eh. 'Di ba? Dahil si Robin Hood, Papa Senate rin nga. Gusto ko nakikipagbastusan eh. Gusto ko, no? Pero yun, nalulungkot ako na wala nagde-demonize sa akin. No? Hindi na kailangan kasi self-evident na to eh. No, pero Sir Ronald, yun ang sinasabi ko eh. Doon ko nakita talaga na katrapuan ng mga ibang paliberal-liberal dyan. Kasi, you know, like their thinking is so limited. It's just good governance, ganyan lang. Wala silang industrial policy, wala silang idea. I mean, walang comparative understanding of how in other developing countries they're creating a better equilibrium. Walang understanding na the Bangko Sentral and the state should balance inflation, but the emphasis should be employment generation, real wages. Walang ganun eh. Tapos, ang napaka-limited yung level of economic discussion sa Pilipinas. Kaya umiinit talagang ulo ko because we can never fight for a real democracy kung wala tayong proper economic agenda. Hindi ano lang, civil and political rights. There has to be economic and socio-economic rights also. Doon tayo nagkakakulang eh. Yes, tapos napaka-intense pala ng debate sa Senado between yung paborito mo, si Robin Hood Padilla. No? So, ay, hindi. Favorite ko, Bato. So, wala ka. Tito Bato. Sabi ni Bato, authentic daw yung PIDEA document. Bakit? May punch hole sa gilid. No, may punch hole. Yun ang basis niya why it is authentic, 'di ba? Napakalalim ng diskusyon sa Senado, 'di ba? Ito lang sa inflation eh. Yung mga kaibigan natin ekonomista ang solusyon sa inflation, no? Taasan ang interest rates. No? Yeah, and then you kill the economy, you kill the economic growth. Naman na supply side yung ating inflation. It's about productivity eh. No, it's not about demand eh. No? Kahit tignan mo na lang sa neoclassical framework nila, kahit doon ay mali eh. No? Kahit doon na lang gamitin mali. Naman talaga economists, di ba? Few expected the fact na mangyari ito sa US, which is tinaas ang interest rate, mataas pa rin ng growth, at eventually bumaba rin inflation. And at some point, inflation was high and growth was also high. Hindi nagkaroon ng stagflation. So, we are seeing an era which is defying all of these, presumptions of the so-called science of economics. So, humility lang because you have to be empirically oriented and you have to be rights-oriented. Hindi yung mga natuto mo lang sa eskwela, ipapamukha mo sa iba na magaling ka. Sorry, Ronald, I'm a bit, medyo na-trigger ako doon because yun nga paano natin ayusin tong demokrasya natin if yung mga kunyaring opposition pa dyan or yung mga opposition dyan, ganun kalimitado yung pagkaintindi nila sa economic issues. And we're not gonna have a real democracy until we deal with the economic issues. Ako nga, hindi ka ako gagawa ng judgment eh. Hinihingi ko lang debate. Pagdebatihan, pag-usapan ito. No? Yun yung, para hindi lang dito natin pinag-uusapan. Paano? Sabi nila, puro Mr. Ronald, bakit naman hindi puro marites lang yan. Experts mga yan, mga scientists mga yan, mga paborito ng Titos of Manila mga yan.
Oh, Ayoko kasi puro marites lang. No? Kaya, sino ba naman ako? Di naman ako inimbita sa podcast ni Madam or something like that. Ganun talaga. Ganun talaga si Ronald. Either mga trapo na ano natin or itong mga liberal na ekonomista na ganyan. Wala naman nakikinig sa atin. Sino ba naman tayo? Simpleng tao lang. dami ko Mag-Harley napapanood Davidson ng lang naman mga sa kwan eh. California yung isa. Dami ko napapanood ng mga kwan eh. Academicians, ang gagaling eh. No? Correct, Galing eh. correct. Yung isang academician, ano daw yung sinasabi natin? Na wala na yung unity team. Meron pa. Symbiotic relasyon daw. Ang president Parang tsaka yung vice academician, di president, ba pero hindi pinalis daw na yan? sila magbibiyak. Pinalis No? na yata, hindi naman academician din. Tapos meron pa ako nakita isa, no? Mula sa iyong alma mater, no? Talking about kwan, no? Na pandaw, no? Talaga ng mga Ano alma mater? UP to hindi Lasal. na sinasabi niya yung what is obvious, no? Na Ay, sinasabi niya, what is maraming magaling na obvious? gano'n. Magaling sa obvious. Maraming gano'n, no? Pinapaliwanag nila what is already there, what is Mga Johnny obvious. come ladies. Yan yung Come ladies. kaya bumababa yung aking self-esteem. Ayan. Hindi ako Ay, graduate. nako. Sir Ronald, dumami na naman ang kalaban natin after itong, at least, matuwa na dapat ang mga lefties sa atin. Ito, kinary na Okay natin naman. yung bandera. Yung Enjoy bandera. naman ako. Nag-enjoy naman ako ng mga kaaway. Ayan. Sige, I will have to rush. Yes, exacto. Exacto Oo. at 2:29. Let's wrap this up. Thank you very much, Sir Ronald Llamas. Mabuhay Anytime. ka. Please alagaan mo sarili mo at ingat sila sa'yo. Alright, on that note. God bless you. Limahong ito. Limahong. No? Limang. Battle of Limang. Ako limahong. Yung aking genetic makeup na tetrace kay limahong. Pirata ka pala pirata. 700 yung wives. Ayan naman tayo. Usapan na yan, Sir Ronald. Baka ma-MTRCB naman tayo. God bless and talk to you soon. Yeah. Mabuhay ka. Update mo ako kasama yung Starlink. Pakitext with Elon Musk Starlink. Alright. God bless.